Nagulat siya. Isang boses sa loob ni Yongjin ang nagsabi, "Ngayon, sundin mo lang." Siya at kumapit ka sa palda ng mayamang babae. Agad na sumagot si Yongjin. "Baliw ka, nanunood ng masyadong maraming pelikula. Malalaman ba ng mga magulang mo?" Matamlay siyang sumagot. "Sinabi mong hindi mo ako gusto. Kaya mo ginawa iyon." Ang notification ng telepono na ipinadala ni Lee Hee-soo ay 100,000 won. Ang demonyo sa loob niya ay kinuha ang katawan ni Yongjin. Naisip niya ng malamig, talaga. Ang paggawa ng pera ng ganito ay napakadali. Naalala ko at nagulat pa rin ako sa 100,000 won. Ngunit kahit na, kung nalaman ng mga batang iyon, patay na siya, ang mga kaibigan niya ay iikot ang kanilang mga mata at magchismis. Ang pagbebenta ng kanyang katawan para sa pera ay medyo sobra. Tama si Yongjin. Hindi na kailangang sabihin, "Halika rito," malamig na sinabi ni Yongjin. "Hoy, tumigil na tayo dito sa paaralan. Magkunwari tayong walang nangyari." Tumangala si Hae-soo nang naguguluhan. Excited siya. "Natatakot ka ba? Natatakot ka ba sa chismis?" Nagpatuloy si Hae-soo ng kalmado. "Ang pagkakaroon ng pera ay sapat na. Wala kang mga magulang na dapat katakutan." Ito ay nagpatigas kay Yongjin sandali. Ngumiti siya. Okay lang na itago ito, ngunit iniabot ni Hee-soo ang kanyang kamay at gumawa ng kasunduan. "Kailangan mong tretuhin ako ng maayos." Tiningnan ni Yongjin ang kanyang ginawa ng may pagkalito. Masayang iniabot ni Hae-soo ang kanyang kamay. Nagtanong muli siya, "Ano ang problema? Malamig ba ang kamay ko?" Gusto ni Yongjin na kusang abutin at hawakan ang kanyang kamay, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hinuyam niya ang kanyang kamao. Pagkatapos mag-isip sandali, malamig na sinabi ni Yongjin, "Umuwi ka na. Ay padadala ko pabalik ang pera." Galit pa rin siya at sinabing walang pag-aatubili, "Baliw ka." Kasabay nito, kinuha ni Yongjin ang isang maayos na nakatiklop na payong. "Dalhin mo ang payong at pumunta sa paaralan. Huwag kang magsalita ng kalokohan." Nakakapagod. Medyo mababa ang kanyang boses. Nagtanong siya, "Galit ka ba sa akin?" Malamig ang boses niya. Ang yabang naman. Ang pangungusap na ito ay nagpatigil sa kanya ng kaunti. Sa ilalim ng malakas na ulan, nagpatuloy si Hae-soo, ngunit malapit na siyang mamatay. Tumigil si Yongjin at nagtanong, "Ano?" Kalmado siyang umulit, "Patay ka na ngayon." Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang card mula sa kanyang bulsa at tiningnan ito. Itinaas ni Hee-soo ang death card bilang paalala. Iyon ang card na pinili niya. Sabi niya mamamatay siya ngayon. Nagngingit-ngit siya ng ngipin sa pagkadismaya at sinabing, "Tama na." Bigla, sumigaw si Hee-soo, pinutol siya. Iniyapak niya ang kanyang mga paa sa lupa, nagtalsak ng tubig sa lahat ng dako, sumisigaw habang ginagawa ito. "Kailangan mong tumigil, bata." Hee-soo ay nagalit, nagngingit-ngit ng ngipin at sinabing, "Nakakainis. Bakit ka kumikapit sa mga kaisipang iyon? Ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay kalokohan." Nakita ko iyon at tulala, naisip, bakit ganoon? Ibinato niya ang card sa kanyang mukha. Sinabi ko, "Hindi mo naiintindihan." Sa puntong ito, hindi na nakatiis si Yongjin. Sumigaw siya sa inis, "Baliw ka." Pagkatapos ay biglang sumigaw si Hee-soo, "Yongjin." Ang kanyang mga mata ay duguan. "Baliw, mamamatay ka pa rin. Hayaan mo na ako." Ang tingin na iyon ay labis na nagpatakot kay Yongjin. Bigla, hinawakan ni Hee-soo ang kanyang kamay at hinayla siya pasulong. Biglang sumunod si Yongjin sa poste at sumulong. Nalaglag ang kanyang payong at bumagsak sa lupa. Parehong nakatayo sa ulan. Nagtanong si Yongjin na may kaunting sakit, "Ano ang gagawin mo?" Ang kanyang braso ay hinawakan ng sobrang higpit na tila malapit na itong madurage. Naguluhan siya, hindi alam kung saan nagmula ang lakas na ito. Tiningnan ni Yongjin ang kanyang refleksyon sa tubig at nagulat nang makita hindi lang isa kundi 3 o 4 na kamay ang humahawak sa kanyang mga kamay. Habang siya ay tulala, tinawag ni Hee-soo si Yongjin. Tumangala siya sa kanya. Sa harap ni Yongjin, mayroong maraming braso na humahawak sa kanyang mga kamay at isang figure na tumatakip sa kanyang mukha. Nagtanong ang taong iyon sa isang matigas na boses, "Malamig ang mga kamay ko, hindi ba?" Nakatitig siya sa takot. Nagpatuloy ang taong may maskara, "Dahil hindi mo hinawakan ang kamay ko." Nanlamig si Yongjin sa takot. "Ano iyon? Isang maskara o make-up?" Sobrang nagulat siya na natigilan siya.
Sa ilalim ng mga kamay na iyon ay ang nanginginig na mga binti ni Whis. Naisip ni Yongjin, Luhisu. Binitawan ng ibang tao ang iyong kamay sa huling pagkakataon, pakiusap. Bamulong pa ito sa akin na ibigay sa akin ang katawan na iyon. Oo o hindi, binigyan niya siya ng 3 segundo na iyon muli. Natakot si Yongjin at walang masabi. Ang anino ay nagsimulang magbilang ng 1. Pagkatapos ay nagbilang ito ng 2. Lumingon si Yongjin. Nagtanong ang ibang anino, ano ang problema? Binuksan nito ang isang mata at nakita siyang tumatakbo ng buong lakas. Lumipad ang demonyo na parang hangin, humahabol ng napakabilis. Kinaladkad nito ang mga binti ni Whis. Natatarante siya. Hindi. Panaginip ba ito? Sumigaw ang demonyo, nakuha ng scroll ng Ion Jin ang kanyang atensyon. Kasabay nito, itininaas nito ang kamao. Sinuntok niya siya. Nabasag ang lupa. Sa kabutihang palad, hindi tinamaan ni Yongjin ang suntok na iyon, ngunit bumagsak siya. Sa sandaling ito, mabilis itong humawak kay Yongjin, sinabi ng demonyo sa isang demonyong boses. Nahuli siya. Sa sandaling ito, biglang bumagsak ang demonyo dahil nadulas siya sa balat ng saging. Ang kamay na humahawak sa kanya ay binitawan din, ngunit ang bibig nito ay sinabi pa ring nahuli siya. Nagising si Yongjin at mabilis na tumayo, nanginginig. Sumigaw siya sa kanyang puso, masakit. Sobrang sakit. Sinubukan din ng demonyo na tumalon upang hawakan siya. Ginamit nito ang kanyang mga kamay upang itulak ang kanyang katawan pasulong. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa paghabol sa kanya. Naisip ni Yongjin habang tumatakbo, walang paraan na gising siya. Kung mahuli siya, tiyak na patay na siya. Nakita niya ang isang makitid na eskinita kung saan maaari siyang magtago. Mabilis na tumakbo si Yongjin sa loob. Malakas na paghinga ang umalangaw sa eskinita. Sumandal siya sa dingding upang magpahinga at bawiin ang kanyang lakas. Ang demonyo na iyon na may malaking katawan ay hindi makapasok sa makitid na eskinita na ito. Natatarante siya at lumingon pabalik upang tingnan. Madilim ang eskinita na walang palatandaan ng buhay. Pagkatapos walang makita, pinawi ko ang sarili ko na hindi na siguro siya aabutan. Natakot siya at umupo, huminga ng maluwag, ngunit may isang boses na nagmula sa itaas. Akala mo hindi ko mahahanap. Ilang patak ng tubig ang bumagsak sa kanyang mukha. Tumingala si Yongjin at nakita ang demonyo na bumababa mula sa itaas. Natatarante siya. Ang kanyang mga binti ay nanigas at hindi siya makatakbo. Nagsalita siya sa isang malakas na boses. Nakakainis talaga. Sinubukan ni Yongjin na tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay nanginginig ng sobra. Hindi siya makatayo ng matatag at bumagsak si Yongjin. Nagngingit-ngit siya ng ngipin at tinitiis ang kanyang takot. Ang kanyang mga binti ay hindi na makatakbo. Ang kamay ng demonyo ay umabot sa kanyang mukha. Ang mahirap na bata, inabot niya upang ilantad ang kanyang pulang mata, masamang tumusok sa sakit sa kanyang puso. Walang magulang ang bata, nahihiya ba siya doon? Itinago ba niya ang mga bagay na iyon sa kanyang mga kaibigan? Ang kaawa-awa, ang mga mata ni Yongjin ay napuno ng luha. Walang magawa siyang sinabi, huwag na. Binuksan niya ang kanyang bibig at sumigaw ng mas malakas, may magligtas sa akin. Ngunit walang tao sa paligid. Tahimik ang lahat. Ang buong lungsod ay naiwan na lamang ng tunog ng pagbagsak ng ulan. Nagpatuloy ang demonyo, tingnan mo, Yongjin. Inabot niya upang akit ang walang tutulong sa kanya muna. Maputlang kamay ang yamakap sa mga balikat ni Yin. Pinayuhan nito, huwag mo na itong gawin. Tumigil ka sa pamumuhay ng isang malungkot na buhay. Hayaan mo akong mabuhay para sa iyo. Biglang ginamit ni Yongjin ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang makawala. Desperado siyang tumakbo pasulong. Tinawag ng demonyo ang pangalan ni Yongjin. Inabot niya upang sawayin. Tama ka. Bakit siya masyadong matigas ang ulo? Ginamit ng demonyo ang kanyang mga braso upang kumabaw pababa. Sinusubukang hulihin siya, ngunit hinawakan lamang ang lupa. Ang puwersa ay nagdulot ng pag-crack ng lupa, ngunit tumakbo pa rin siya. Hinahabol ako ng demonyo. Gusto ko lang ang katawan mo. Ayokong patayin ka. Ginamit nito ang kanyang mga kamay upang durugan ang mga bato at dumi sa dingding at nagpatuloy sa pagmamakaawa. Maging komportable. Huwag kang matakot. Nang makita ang kanyang mga yapak na palayo ng palayo, mabilis siyang sumigaw, tumigil ka. Hoy, Yongjin!
Ngunit lumabas ang ilaw sa dulo ng kalsada sa harap ng kanyang mga mata. Desperado siyang sumugod, "Tumigil ka." Isang napakalaking kamay ang umabot, at hinawakan siya ng demonyo, ngunit aksidenteng nadurog ang braso ni Yongjin, na nagdulot ng pagtalsak ng pulang dugo. Sobrang sakit ni Yongjin na hindi man lang siya makasigaw. Tumigil din ang multo ng ilang segundo. Tumingin ito pabalik sa kanyang duguan na kamay ng may taranta. Mahirap. Ang mga mata ni Yongjin ay unti-unting lumabo. Ang boses mula sa impyerno ay tumunog muli. "O Diyos ko!" Nakita siyang nakahiga sa gitna ng kalsada sa isang pulang silid. Sinabi nito na sinabi na nito. Nagngingit-ngit ang demonyo ng ngipin sa pagsaway. Nasira na ang lahat. Galit na kinuya nito ang kamay ng katawang ito. Tila sobrang galit ang demonyo. Ang kanyang mga mata ay duguan at umuusli. Nagngingit-ngit siya ng ngipin at sumisikip. Hindi ito maaaring maging ganito. At yumanggal ang demonyo, "Ang bago kong katawan." Si Yongjin ay nakahiga pa rin at nanginginig. Totoo iyon. Paano? Nagpupumiglas siyang idilat ang kanyang mga mata. Paano siya mamamatay ng ganito? Ngunit ang pag-iisip tungkol sa sarili ko na nag-iisa na walang nagte-text sa akin, laging nag-iisa at mahina, nagtataka ako kung may kaligayahan ba sa pamumuhay ng ganito. Sa pag-iisip tungkol sa pagiging binubuli, naisip ni Yongjin, kung patuloy siyang mabubuhay ng ganito, mas gugustuhin niyang mamatay. Bigla, kumislap ang isang eksena. Nagtaka siya sa pagtataka. Ano iyon? Tumunog ang boses ng isang kaibigan. Masasaktan ang mga tao sa paligid. Sinabi ni Yongjin sa sarili, hindi ito panaginip. Masyadong totoo. Umusad ang mga piraso ng alaala sa kanyang ulo. Lumapit na ngayon ang demonyo sa kanyang katawan. Tinawag niya si Jin. Binaligtad niya ang kanyang katawan. Bamulong siya, "Kung wala ako sa katawan na ito." Tiningnan siya ni Yongjin, ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawalan ng malay. Nagpatuloy ito, "Kung gayon, kakainin kita." Binuksan nito ang kanyang higanteng bibig. Ipinikit ni Yongjin ang kanyang mga mata at tinanggap ang kanyang kapalaran. Sa sandaling ito, may tunog ng mga yapak na tumatakbo sa tubig. Ang aso ba na kinuha ni Yongjin? Ang puting aso ay tumakbo sa lugar. Tumalon ito at hinarap ang demonyo. Nagtaka ang demonyo, "Anong aso?" Pagkatapos ay lumabas ang isang buhangin na sumabog sa gitna ng kanyang mukha. Ang mga braso ng demonyo ay pinutol sa mga piraso, na nagdulot ng pagsigaw nito sa sakit. Ang aso mula kanina ay naging isang matapang na lalaki na may hawak na kutsilyo. Bahagyang idinilat ni Yongjin ang kanyang mga mata upang masaksihan ang insidente. Nakita niya ang isang taong nakatayo para sa kanya. Isang mahabang buhok na lalaki na may gintong hikaw. Ibinato ni Jungai ang itim na dugo na nakakabit sa kanyang espada sa lupa. Lumingon siya at nagsabing, "Ang taon mo ay ng pusa at ang taon ng aso." Nakatingin sa kanya na nakahiga doon na hingal na hingal. Nagpatuloy siya, "Maligayang kaarawan." Ngumiti ng mahinhin si Jin. Nagpatuloy siya sa kanyang pangungusap, "Aking pamangkin."